Ang nakaraan, isa ang gustong mangyari ng ating bida, iyon ay ang maging hari ito ng mga mersenaryo, dahil doon, isa sa plano niya na mapasa kamay niya ang pangangalaga sa lahat ng mersenaryo sa buong kaharian ng Luthania. Kaya kinausap nito si Dominic na magtrabaho sa ilalim ni Ghislaine, kaya lang kailangan muna nitong makuha ang anak ng taong ito para makuha ng tuluyan ang loob ng isa sa malalakas na mersenaryo. Dahil doon, agad nang sumugod ito sa kuta ni Martin na sakam, na ngayon ay mauuwi silang dalawa sa pakikipaglaban. Pagpapatuloy, agad na hinugot ng isang ito ang kanyang espada, at galit na sumigaw, "Baliw ka ba, sawakan ba sa buhay mo?" Tanong nito ng pag-alit sa ating bida na balak nitong tagpasan si Ghislaine. Kaya lang itong ating bida ay walang sagot, kundi ngumiti lamang ito ng napakalupad, tanda na talagang hindi niya nakikita na banta sa kanyang buhay ang maharlika na si Martin. Ayun na nga, sa pag-atake ni Martin, ang lamesa na kinalalagyan ng mga runestone ay agad na sinipa ni Ghislaine, dahilan para hamarang ito sa harapan ni Martin, kaya dito tumama ang pag-atake imbis na kay Ghislaine. Gulat na gulat ang makong ito sa kanyang nakita, dahil sa ginawa ni Ghislaine, hindi na niya makita kung saan naruroon ang ating bida, dahil nakaharang na ang lamesa sa kanyang harapan. Isang walang kwentang pamamaraan, akala mo ba Mel iligtas ka nito, sabi nito, na agad niyang hinati sa dalawa ang nakaharang sa kanyang harapan ngayon. Kaya lang nagulat ito sa kanyang nakita, na wala ang kanyang target sa kanyang harapan, iyon ay dahil nasa tagiliran na pala niya ito nang hindi niya namalayan, na para bang isang multo ngayon ang kanyang nakaharap. Dahil doon, agad nitong pinagalaw ang iris ng kanyang mata kung saan nakita ng kanyang peripheral vision si Ghislaine, putik na sa gilid na siya. Tanong nito sa pagkagulat. Dahil sa ingay na naganap sa loob ng silid, agad nang pumasok ang mga ilang bantay ni Martin, "Mahal na prinsipe, ano pong kaganapan dyan?" Sigaw ng mga ito na nagmamadali na nag-aalala ng gusto para sa kanilang kamahalan. Ayun na nga, kitang-kita nila ngayon ang espada ni Ghislaine na nasa leeg na ng kanilang kamahalan, na may kaguluhan na palang nagaganap rito sa loob, kaya hawak-hawak na nila ang kanilang espada. Nagbigay ng babala si Ghislaine, sabi nito, "Hindi ito isang maharlikang laban, nakakahiya ka, sa palagay mo ba bilang isang prinsipe na mula sa angkan ni Marquess Roderick, ang pinuno sa buong kanluran, sa palagay mo tama itong kapangahasan na ginagawa mo?" Panlilisik na tanong ng ating bida, na itong si Martin ay pawis na pawis ngayon. Dahil dito, nababasa na ng isang ito na may masamang plano ang ating bida, kaya napatanong ito kung ano talaga ang motibo ni Ghislaine ngayon, at nagbigay pa ng babala kay Ghislaine na hindi raw ito makakalabas ng buhay rito matapos ilagay ang espada sa leeg nito. Kaya lang tulad ng dati, walang kinakatakutan itong si Ghislaine, isang ngiti lamang ang sagot nito sa kurap na prinsipe na si Martin. Matapos noon, agad na inalis ng ating bida ang kanyang espada, agad na tumalikod, nagulat naman itong si Martin sa kaganapan, na may inis pa rin kay Ghislaine. Matapos tumalikod ng bahagyan, agad itong umikot at humarap kay Martin, at nagsabi na maglaban raw sila nito ng one-on-one. Sabi ni Ghislaine habang nakatutok ang espada nito kay Martin, "Ako si Ghislaine Fenris, ang Count ng Fenris. Hinahamon ka ngayon Prince Martin ng angkan ng Roderick sa isang marangal na laban ng mga kabalyero." Dahil dun, agad na nagulat ang dalawang bantay na ito ni Martin, "Ano raw, isang duelo ng mga kabalyero?" Sabi naman ng isa, "Ibang klase, ngayon na talaga, hindi pwedeng bukas." Tanong nito, na si Martin ay talagang napapaisip sa kung anong tumatakbo sa isipan ng ating bida. Inis na talaga ito, "Huwag mo akong patawanin, kayang-kaya kitang patayin rito kasama ng aking mga kabalyero." Sabi nito na walang kaalam-alam talaga ang hanghang na ito kung sino ang kalaban niya. Nakangiting sumagot si Ghislaine, na para raw sa kanilang mga maharlika, napakahalaga na patunayan kung sino talaga ang malakas sa isang marangal na laban, hindi naman raw sila mga bandido na ugaling lansangan ang alam. Dahil doon, niinsulto na naman ang makong na ito, dahil pinapalabas ni Ghislaine na walang pinag-aralan ng siraulong kurap na Martin na ito, "Winawalang hiya mo ba ako?" Tanong nito, ngumiti lang itong ating bida, talagang may pinaplano ito na kahit ako hindi ko rin alam. Sabi nito, "O sige na nga, bigyan kita ng partida. Kapag nasugatan mo ako kahit nagasgas lang ikaw na panalo sa laban natin, isusuko ko ang lahat ng napag-usapan natin, kahit ang runestone sayong sayo na rin iyan," sabi nito.
Dagdag pa ng ating bida, pero pag ako ang nanalo, kukunin ko ang Drake Mercenary Group at lahat ng mga hostage mo, sabi nitong si Ghislaine, na talagang walang iba itong gustong makuha kundi ang nasa sakupan na mercenary ni Dominic. Nang sabihin yun ni Ghislaine ang isang ito ay hindi moari ang mararamdaman, kung sisigaw ba siya sa galit, sa tawa o kung ano paman, dahil kabaliwan raw ang mga pinagsasabi ng ating bida. Kaya agad ring nagalit ang mga bantay nitong si Martin, sira ulo ka ba, mag-isa kang sumugod rito tapos ang lakas ng loob mo, ano po gagawin namin dyan Prince Martin? Tanggalan ko kaya ng dila ang isang iyan, sabi ng mga ito na palaban rin naman talaga. Nangiti na lang rin talaga itong si Martin, at nasabi nito na marami-rami na itong naririnig na balita patungkol sa ating bida, lalo noong bata pa raw si Ghislaine na isa raw itong pasaway na bata, hindi niya akalain na isa palang baliw at malala ang tama ng utak raw ni Ghislaine. Sabi ng isang ito, ang sabi mo ba ay kahit magasgasan lang kita panalo na ako sa laban, tama ba ang rinig ko? Sabi nito na dilat ang mata, ikaw na rin ang naghukay ng libingan mo rito bata, na talagang tuluyan ng nahulog sa pain ng ating bida. Ayun na nga, lumabas na ang dalawa sa labas ng mansyon ni Martin, dito ay kaharap na niya ang ating bida, at isang kabalyero ang mamamagitan sa duelo, na tuloy na ang duelo ng dalawang maharlika. Wala nang makakapigil pa sa duelo ng dalawang ito, iyon ay dahil gusto rin talaga ni Martin na mapatay itong sikat na maharlika sa hilaga. Si Ghislaine naman ay nais makuha ang pamamahala sa pinakamalaking grupo ng mga mersenaryo na naririto sa kanluran. Ang kalaban ng ating bida ay ang prinsipe ng angkan ng Roderick, ang pinakamakapangyarihan na angkan, maharlika sa buong kanluran, naririto sa likuran niya ang kanyang mga kabalyero na nakasuporta sa kanya. Heto naman ang ating bida, ang nilalang na napakaraming plano sa buhay para sa kanyang nasa sakupan, gagawin niya ang lahat para lang maprotektahan ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, at sa ikalalakas ng kanilang teritoryo. Sabi ng kabalyerong namamagitan sa duelong ito, sa ngalan ng mga kabalyerong naririto, at karangalan ng mga kabalyero, mangako ka na ang duelo na ito ay magiging patas, at marangal, na kahit anong mangyari ay hindi ka magtatanim ng sama ng loob anumang resulta ang maganap, sambit ng isang ito. Isang ngiti na nakikita-kita na ni Ghislaine ang tagumpay ang pinakita nito, at nagsabi na siya raw ay nangangako. Dahil doon, ngiting-ngiti rin ang isang ito, iyon ay dahil sa pananaw niya ay panalo siya sa kahit anong takbo ng laban, dahil ang kailangan lang gawin ng kurap na ito ay ang gasgasan lang si Ghislaine. Tinawag ni Martin ang kanyang mga kabalyero sa likuran. Ano po yun mahal na prinsipe? Sagot ng kabalyero na nasa likod. Sabi naman ng isang, ito, kapag may nangyari sa akin, ano pa man ang resulta, patayin ng isang iyan. Sabi nito na talagang kurap ang takbo ng utak nitong si Martin, dahil katatapos lang ng panunumpa na magiging patas ang laban, pero lumalaban talaga ito na parang isang buwaya. Kaya ngumiti lang itong si Ghislaine, sabi niya, sabi ko na nga ba, isa kereng buwaya, kurap na opisyal ng gobyerno ninyo rito sa kanluran, sa ngiting ito ay talagang makikita natin ang lintik lang ang walang ganti. Sabi pa ni Ghislaine, kaya hindi ka na lumakas napakadali mong ihulog sa mga ganitong patibong, sabi ni Ghislaine, na hindi niya sinasabi pa talaga ang lahat ng plano, iyon ay dahil kumukilos na rin ang kanyang mga tauhan para iligtas ang mga hostage lalo na ang anak ni Dominic. Dahil doon, napasigaw na lang sa galit ang isang ito, manahimik ka, hindi ako kurap galit na sigaw nito, na wala namang isang kurap na opisyal ang aamin sa mga maling ginawa niya, kaya sumugod na agad ito kay Ghislaine, dahil uto-uto nga ang makong na ito, kaya lang hindi niya nagawang masugitan si Ghislaine sa tagpong ito. Muli na namang umatake si Martin, kaya lang nailagan lang ito ni Ghislaine. Tumalon ito pakabila para sa sahig lang tumama ang pag-atake ng makong na buwaya. Umatake si Ghislaine pa diagonal na paghiwa, kaya lang may husay rin sa pakikipaglaban itong si Martin, dahil lumundag ito paitaas at nagpaikot-ikot. Kasabay ng pag-ikot sa ere, agad nitong inatake si Ghislaine, kaya lang isang nulok na pagwas-iwas ng sandata ang ginawa ng ating bida para sabayan ang ginawa ni Martin. Matapos noon, ay nagkaroon ng distansya ang dalawa sa isa't isa, bahagyang huminto rin ang laban, pero si Martin ay susugod pa rin talaga. Ayun na nga, hindi talaga ito titigil hanggat hindi niya napapabagsak si Ghislaine, sunod-sunod ang mga banibitawan nitong pag-atake sa ating bida, na walang kahirap-hirap naman itong sinasangga ni Ghislaine gamit ang kanyang espada.
Hindi na talaga papaawat pa ang buwaya na si Martin, tuloy-tuloy ang mga pagsundot na ginagawa nito kay Ghislaine, pero hindi pa rin talaga siya makaisa rito. Isang matinding pagsundot ang ginawa ni Martin, kaya lang sa pinto sa likuran ng ating bida lamang ito tumama, iyon ay dahil sa liksi ng mga galawan ni Ghislaine. Gumanti si Ghislaine ng pag-atake, kaya lang nawala si Martin, nagmala Spider-Man ang buwaya na ito, damalon sa dingdig, nakitang-kita ngayon ang leeg ng ating bida. Yari ka ngayon sa akin bata, katapusan mo na, sabik na sabi nito na gusto na talagang mapatay si Ghislaine. Kaya lang ang hindi niya alam itong si Ghislaine ay nagtataglay ng kakaibang aura, tulad ng nakita ni Ghislaine sa kanyang panaginip noong nakaraan sa isang misteryosong kabalyero, dito ay parang nagaya niya ang teknik ng nasabing malakas na nilala. Nang tumama ang espada ni Martin sa aura na nakapaligid kay Ghislaine, agad na gumalaw ang espada ni Ghislaine patalikod, sapat para maiharang ito sa pag-atake ni Martin. Ganon nga ang nangyari, hindi na naman lumapat ang espada ni Martin sa katawan ng ating bida, dahil kahit saang anggulo ay nakaharang ang espada ni Ghislaine. Buwiset na ito, pagumba ang makong na ito, bakit hindi ko siya matamaan, walang blind spot sa katawan niya, laging may harang, paano ako makakaisa rito, sabi nito na naiinis na. Sabi ni Ghislaine, hindi na masama, mas mahusay ka pa pala sa inaasahan ko, sabi nitong ating bida, dahil hindi nga niya inakala na may ganong galawan ang buwaya na ito. Sa pag-atakeng iyon ni Martin, bahagyang nagpadula si Ghislaine paibaba para lang matulak pa paibaba itong kanyang kalaban. Nang nawawala na sa balanse si Martin, agad niya itong sinipa sa sikmura ng ubod lakas, na napabuga kaagad ng dugo ang kurap na ito. Sa lakas ng sipa ni Ghislaine, talsak talaga ang kalaban nito palayo sa kanya, pero talagang mahusay si Martin, dahil hindi ito gamulong, nakatayo pa rin ito sa kanyang mga paa. Kitang-kita sa mukha ng buwaya na ito ang kanyang inis, hingal na hingal rin sa mga sandaling ito. Kaya lang itong si Ghislaine ay mapang-asar rin talaga, at sumisinyas pa na sumugod raw uli si Martin sa kanya. Marahan na tumayo si Martin, at nagsabi na magpakasaya raw ngayon si Ghislaine habang may oras pa raw ito, dahil maya-maya lang raw ay pagsisisihan na raw ito ng ating bida. Sabi pa ng isang ito, may isang bagay na hindi ka nalalaman bata, sabi nito, na mukhang ang buwaya na ito ay may inihandang patibong para talunin ang ating bida. Dito ay biglang sumugod ito ng napakabilis, isang teknik na natutunan niya mula sa pinakamalakas na swordsman sa kanluran, sa kanyang master na si Tennant, ito ang gagamitin niya para talunin ang ating bida. Bahagyang natigilan rin si Ghislaine, iyon ay dahil nag-iba nga ang bilis ng galawan ng kanyang kalaban ngayon, mas bumilis kaysa una. Kaya lang, kahit gaano pa kabilas ito, walang mangyayari kung si Harold nga na tipok ni Ghislaine, ang bag ito pa kayang ito na si Martin. Dahil hindi na naman tumama ang kanyang pag-atake, lalong nag-init ang ulo ng isang ito, hindi na niya gusto na hindi man lang siya makaisa kay Ghislaine. Dito ay muling nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake itong si Martin, teknik na mula sa kanyang master na si Tennant ang gamit-gamit niya ngayon, kaya lang wala sa mga pag-atake nito ang nagagawang tumagos sa ating bida, lahat-lahat ay nagagawang sanggay ni Ghislaine. Katapusan mo na bata, sigaw nito, iyon ay dahil nakakita na naman ito ng pagkakataon para makaisa kay Ghislaine. Kaya lang ang malakas na pag-atakeng iyon ay biglang huminto, napigilan na naman ni Ghislaine, dahil hindi na ito magawa ang ibaon ni Martin pasulong kay Ghislaine. Sabi ni Ghislaine, ano? Natutunan mong gumamit ng espada sa pinakamalakas na swordsman rito sa inyo sa kanluran. Na itong si Martin ay hindi makapaniwala na ang mga teknik niya na natutunan kay Tennant ay hindi magawang itulak o pinsalan ang ating bida. Sinangga lamang pala ng kamay ni Ghislaine na may mana ang pag-atake ni Martin. Nagtanong itong ating bida, ikaw ba ang disipulo ni Tennant? Tanong nito, matapos ng tanong na iyon, isang napakalakas na sipa ang binigay ni Ghislaine sa sikmura nitong si Martin, na agad nagpatalsak rito palayo sa ating bida. Lipad palayo itong si Martin mula kay Ghislaine, inis na naman, dahil sunod-sunod na ang tama niya mula kay Ghislaine, na kahit ang pinakamalakas niyang teknik ay wala ring magawa. Ngayon hindi na si Martin ang sumugod, dahil sa nalaman ni Ghislaine siya na ngayon ang sumugod rito kay Martin at dahil na rin sa pagbanggit nito ng patungkol kay Tennant. Talagang pumapalag pa rin itong si Martin, nagawang sanggay ng pag-atakeng iyon ni Ghislaine,
pero ramdam niya ang bigat ng pag-atake ng ating bida. Sabi nitong si Ghislaine, hindi porket ikaw ay disipulo ni Tennant, ang iyong espada ay katulad na rin sa kanya, isa ka lang buwaya Martin. At sunod-sundo na nga ngayon ang mga pag-atake na pinakakawalan ni Ghislaine, na pilit namang sinasabayan nitong si Martin kay alang na pag-iiwanan na siya ni Ghislaine sa tagpong ito, kaya natagpas siya ngayon ng ating bida. Natamaan sa leeg itong si Martin, nagulat pa ito sa kanyang nakita, iyon ay dahil ang ginagamit na teknik ngayon ni Ghislaine ay ang teknik ng kanyang master na si Tennant. At sabay atake na naman ang ating bida sa sikmura nitong si Martin, sa lakas ng pagbitaw nito, talagang napaangat na lang itong buwaya at napanganga sa sakit. Hindi ito makapaniwala ngayon sa nangyayari, dahil nagawa kaagad gamitin ng ating bida ang teknik ng kanyang master sa pamamagitan lang na makita ito. Nang isang beses, at mas pinalakas pa lalo ni Ghislaine. Kaya dito ay napapaisip na itong si Martin na maaaring si Ghislaine ang sagot para mapakilos niya si Tennant. Dahil isa lang ang gusto ni Tennant ang lumaban sa malakas, ang maramdaman niya uli ang kamatayan sa kanyang harapan. Sabi ng isang ito, maaaring ikaw na nga ang sagot, kaya lang dito ka na matatalo. Sabi nito na talagang buhay na buhay pa rin ang kanyang mga mata kahit naduguan at talunan na siya sa mga sandaling ito, na para bang may alas talaga ito para matalo ang ating bida. Bagsak. Lupaypay ngayon si Martin sa mga sandaling ito, dahil doon, ang kanyang mga kabalyero ay nagmamadali ngayon na pumunta sa pinangyarihan ng labanan, kamahalan. Sigaw ng mga ito, patayin ninyo ang isang ito, utos ni Martin, na talagang hindi marangal na kabalyero at maharlika si Martin, kundi isang sakam at tuso na buwaya talaga itong si Martin, na nagmamadali na itong kanyang mga tauhan para patayin ang ating bida. Kaya lang hindi na ito bago sa ating bida, alam na niya ang mga ganitong galawan, at inaasahan niya na mangyayari ito sa oras na matalo niya si Martin. Kaya lang bago tuluyang makalapit ang mga tauhan ni Martin, may biglang nagbagsakan sa harapan ng ating bida, na siyang guminto sa pagitan ni Ghislaine at ng mga tauhan ni Martin. Ayun naman pala, naririto na ang mga malalakas na pangunahing tauhan ni Ghislaine, si Gillian na kanyang kanang kamay, na master ng anumang sandata, si Belinda na mala assassin kung gumalaw, at si Lucas na napakahusay naman pagdating sa sibat, ang mga ito ang tatapos ng misyon ni Ghislaine sa lugar na ito. At isang malakas na sigaw ang maririnig na para bang may kinakatay na hayop sa lugar na ito, tanda na talagang kinulatan na ng mga tauhan ng ating bida ang mga tauhan ni Martin. Lumipat ang eksena sa Eclipse Castle, sa teritoryo ni Duke Delphine, napakadilim palagi sa lugar na ito. Sa loob, naririto si Raoul Joseph sa kanyang silid tanggapan, tahimik, pero ramdam ang bigat ng sitwasyon sa lugar na ito. Pinunong Raoul, may bisita po kayong dumating, sabi ng isang ito kay Raoul. Sige papasukin ninyo siya, utos ng isang ito sa panauhing pangdangal na dumating, isa sa kanyang maaasahan sa misyon na kailangan niyang gawin. Dahan-dahan nang pumapasok ang hindi makilalang nilalang, sa paa nito mukhang isang payaso ang dumating, payaso na walang gagawin kundi ang gawing katatawanan lamang ang angkan ng Delphine. Sabi nito, "Welcome Master ng Crimson Magic Tower," sabi nito sa pumasok, na ang dumating pala ay ang pinakamalakas ngayon na salamangkero sa buong Luthania, ang pinuno ng Magic Tower na kalaban ni Hubert, na nasa Pewter naman ng ating bida. Ang isang ito ay si Delmoth, isang 7th Circle Sorcerer, isang malakas na salamangkero sa kasalukuyang panahon ng Luthania, ito pala ang inaasahan na lakas ni Raoul para pabagsakin ang ating bida. Habang kumikilos si Ghislaine na kumuha ng kanyang mga tauhan na malalakas rin, hindi rin nagpapatalo ang panig ni Raoul, dahil kinuha naman nito ang pinakamalakas na salamangkero sa buong Luthania. Mukhang isang nakakapanindig balahibo ang susunod na magaganap na digmaan sa pagitan ni Ghislaine at ni Raoul. Abangan!